The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media. YouTube, The Most Holy Church. Official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Salamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat isang panibagong pagkakataon ang Kanyang ipinagkaloob sa atin upang muli ay makinig at subaybayan ang mga pagtuturong ito na pawang nababatay sa banal na kasulatan. At ito po ay naglalaman ng kung ano ang banal na kalooban ng Diyos para po sa atin na mga tao. At ito'y inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Ben Hanan, at sa pagkakataong ito ay makakapiling natin sa ating talakayan ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Ben Hanan, at kapayapaan po ang aking bati sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay. Sa pagkakataong ito'y isang kapanapanabik na paksa ang ngayon po ay sa atin ituturo, sapagkat sa nakaraang pagtuturo ay itinuro po at inihayag sa atin ang tungkol po sa kahalagahan ng iglesia. At dahil sa kahalagahan ng iglesia, ngayon ay patutunayan po sa atin at lalo pang daragdagan ang ating kaalaman upang mapagtibay tayo sa pananampalataya kung bakit napakahalaga ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Sapagkat sa araw na ito, ang paksa ay nagsasabing ang kaugnayan ng Panginoong Kristo Jesus sa iglesia. Ito po ay hango sa talatang Efeso 5:32 sa Tagalog Popular Version. At upang pasimulan ang ating pong talakayan, kapatid na Neraya, ayon pa rin sa Biblia, ano ang isang pagpapakilala o pagpapaliwanag tungkol sa tunay na iglesia? Ang sagot po ay sa pamamagitan ng Apostol Pablo sa kanyang epistola sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 4, kasama po ang 18 at 24. Nang nabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal, at siya ang ulo ng katawan, sa makatwid bagay ng iglesia, ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman, dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Bagamat sa atin pong pagbabasa ng mga talata o mga bagay na nasusulat sa Biblia, ay marami tayong mababasa tungkol sa pinagtularan para lalong makita natin ang importansya o halaga ng iglesia. Pero partikular sa talatang ito, sa mga talatang binasa, maunawa natin ang tinatalakay po ay tungkol sa katawan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Na sa katawang ito, ang Panginoong Kristo Jesus ang siyang ulo at ang tinutukoy na katawan ay ang iglesia. Bagamat pag narinig din natin yung salitang katawan, marahil baka maisip natin yung katawan ni Kristo na napako sa krus. Pero kapag ang usapin po ay tungkol sa iglesia, ito po yung spiritual na katawan ng ating Panginoon. Hindi po ito yung katawang napako sa krus at katawang siyang ginamit ng Panginoong Diyos na si Kristo Jesus sa panahon ng kanyang pagkakatawan tao. Kaya kung ano po ang isa sa pagpapakilala o pagpapaliwanag ng Biblia, ng banal na kasulatan tungkol sa tunay na iglesia,
Ayon kay Apostol Pablo, ipinapakilala at ipinangangaral niya ang iglesia, iti katawan ng ating Panginoong Kristo Jesus. At ang uri, hindi literal o physical na katawan, kundi spiritual. Kaya spiritual body of Christ, yun po ang church o iglesia. Sa makatwid, kapatid na Neraya, ito'y naghahayag pa rin ng isang katotohanan na hindi kailanman maihihiwalay ang iglesia sa ating Panginoong Kristo Jesus. Opo. Sapagkat alinsunod sa inyong pagpapaliwanag at batay sa Biblia, ang ulo ng katawang ito sa makatwid bagay ng iglesia ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya kung atin pong mai-imagine sa ating isip na pag sinabi nating tanggapin mo lang si Kristo, na hindi natin tinatanggap ang kanyang iglesia o ang kanyang katawan, abay puro ulo lang po yun. Ngayon ay nililiwanag po sa atin, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang spiritual body of Christ ay tumutukoy sa iglesia. At ang iglesyang katawan ni Kristo ay pinangunguluhan niya. Kaya hindi po maipaghihiwalay ito. Hindi po pwedeng tanggap mo si Kristo at hindi mo tanggap ang kanyang katawan. Ngayon, ano naman po ang nagiging espiritual na kalagayan ng mga taong nabautismuhan o tinawag ng Diyos at ibinilang sa tunay na iglesia? Ang pahayag po ng Apostol Pablo ay mababasa natin sa unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 13, kasama po ang 27. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Kung ito po'y babasahin natin sa pagkakaliwat sa wikang English, ito rin pong 1 Corinthians chapter 12, verse 13. Sasalin po ng Bibliang Contemporary English Version, lalo po nating maunawaan ang espiritual na kalagayan ng mga taong nabautismuhan sa iglesia o naging kabilang dito. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Some of us are Jews and others are Gentiles. Some of us are slaves and others are free. But God's Spirit baptized each of us and made us part of the body of Christ. Now we each drink from that same Spirit. So napakalino po ang mensahe na gusto pong iparating sa ating lahat. Batay sa testimony ng Apostol Pablo, kabilang ng mga kasama niya sa loob ng iglesia, tayo anyang lahat na nabautismuhan sa isang katawan. So kanina, tinalakay natin kung alin yung isang katawan, no? One body of Christ, which is the church, o ang tinatawag na iglesia. Kahit na ang pinagmulan niyang lahi ay mula sa mga Hudyo, Grego, ang kalagayan man niya ay alipin o malaya, tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu, at sabi niya, kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa'y sama-samang sangkap niya. Sa English, nakasulat po sa pagkakaliwat sa wikang English, yung mga nabaptize, made us. Sabi dito, but God's Spirit baptized each of us and made us part of the body of Christ. So nagiging sangkap o nagiging parte ka ng katawan ni Kristo. So kapag ang tao po ay nabautismuhan, katulad ng mga unang mananampalataya, yun yung paraan para ang tao ay tunay na maugnay kay Kristo. At ang nagiging kaugnayan ng tao sa Panginoong Kristo Jesus dahil sa pagkakabautismo sa iglesia, ikaw ay nagiging part of the body of Christ. Nagiging sangkap ka ng katawan ni Kristo. Kung ang iglesia ay katawan ni Kristo, ang pag-iiglesia naman sa pamamagitan ng pagpapabautismo ay isang kalagayang nagiging sangkap ka o kabilang ka ng spiritual body of Christ. At dahil doon, mga giliw naming mga taga-subaybay, kung ikaw ay pala rin tawagin ng Diyos at mabautismuhan sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Kristo Jesus, ay dito'y mabubuo ang isang
napaka-wagas, malinis na pakikipagrelasyon ng tao sa ating Panginoon. Kaya hindi po pwedeng ang pakikipagrelasyon sa Panginoon ay magagawa at malilika kahit wala ka sa loob ng iglesia na kanyang itinayo. Sapagkat maliwanag po ang sabi, kung ang tao'y magpabautismo sa iglesia na katawan ni Kristo, doon pa lamang ang tao'y nagiging opisyal na anak ng Diyos. At dahil ikaw ay anak ng Diyos, at ang ating Ama ay ang Amang Espiritual na ang Panginoong Kristo Jesus, sa pagitan nito'y nalilikha ang isang mabuti o intimate relationship between us and our Lord God Jesus Christ. Kaya mali pong sabihin na hindi importante ang iglesia. Ang importante ay ang pakikipagrelasyon sa Panginoon. Paano ngang mabubuo ang relasyon sa Panginoon kung ikaw naman ay hindi parte ng espiritual na katawan ng ating Panginoong Kristo Jesus? Sana po ay pagbulayan po natin ang mga pagtuturong ito upang malikha sa atin ang isang matuwid na pananampalataya sa harap ng ating Panginoon. Kapatid na Neraya, ano po yung kapalarang mararanasan at patuloy na mararanasan ng mga taong mayroong intimate relationship sa Panginoon sa pamamagitan ng pananatili nila bilang sangkap o kaanib sa iglesyang katawan ng ating Panginoong Kristo Jesus? Tinalakay po ng Apostol Pablo ang kapalarang naranasan ng mga unang naging sangkap ng iglesia, at ito po'y mararanasan din ng mga taong mapapabilang sa iglesyang ipinapakilalang espiritual na katawan ng Panginoon. Basahin po natin ang batayang talata sa Epeso. Ang kapitulo po ay 5 at ang versikulo ay 29 hanggang 30, kasama po ang talatang 32. Sasalin po ng Bibliang Tagalog, Popular Version. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy ko. So ito pong talatang ito po mismo ang pinaghanguan ng paksa ng itinatalakay natin. Opo. Ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Ito'y tinutukoy o itinuturo ng Apostol Pablo. At gaya ng mga paunang ating narinig, dahil nga ang iglesia ay katawan ng Panginoon, sa isang paghahambing, pinaliwanag ni Apostol Pablo na wala niyang tao na namumuhi o napopuot sa kanyang sariling katawan. Kung merong kasabihang love your own, at maging concern ka sa bagay na iyong pag-aari, isa sa pinapahalagahan ng tao ang kanyang sariling katawan. Higit pa ron ng ating Panginoon dahil ang iglesia ay espiritual niyang katawan. Ito'y kanyang iniibig, ito'y kanyang minamahal. At ang katunayan ng pag-ibig o pagmamahal ng Diyos sa iglesia, meron siyang ginagawa rito. Ano ang ginagawa ng Panginoong Kristo sa iglesia? Pinakakainan niya at inaalagaan. Kaya kay palad ng mga taong nasa loob ng iglesia, yung espiritual na pagpapakain ng Diyos at yung espiritual na pag-aalaga ng Diyos ay makakamit ng tao. At wala na pong hihigit pa sa ganong klase ng pag-aalaga o pagpapakain. Tiyak ang lahat ng matatanggap ng tao sa ilalim ng pangangalaga at pagpapakain ng Diyos ay pawang sa espiritual nating ikalulusog o sa ikabubuti. Kaya masasabi nga po natin na talagang tunay na napakapalad ng mga taong nasa loob ng iglesia at nananatiling nasa loob nito, nananatiling nakaugnay sa katawan ng ating Panginoon. At tinatalakay niya rito yung ugnayan ng Panginoong Kristo Jesus at ng iglesia. Pwede rin ihambing po dun sa kaugnayan ng puno sa sanga. Po ba? Ang puno ay ang Panginoon at ang mga taong naging sangkap ng iglesia, yung mga sanga. So kapag ka po ang puno at ang sanga ay nananatiling magkaugnay,
napakagandang kalagayan, mananatiling nagbubunga. Pero sabi ng Panginoon, kapag kayo katulad ng sanga, nahiwalay sa akin, nahiwalay sa puno, wala kayong magagawa. Kahit sa literal pong puno, pagka nabali yung sanga o nahiwalay yung sanga sa puno, natutuyot yun. At pag natuyo, hindi na yun magbubunga. Ginagawa nga ng iba doon, ginagawa na lang panggatong. Kaya kung merong pinaka-worst na kalagayan ng tao, dati kang nakaugnay sa Panginoon, mahihiwalay ka sa Kanya. Pero ang pinakamapalad namang kalagayan, dati kang hiwalay sa Panginoon dahil sa iyong pag-iiglesia na Kanyang katawan, naging sangkap ka ng Kanyang katawan, mararanasan mo ang espiritual na papakain at espiritual na pangangalaga ng ating Panginoon. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, gaya po ng paksang tinuran sa atin ang kaugnayan ng Panginoong Kristo Jesus sa Iglesia, ay masasabi natin sa ibang pangungusap ang relasyon ng Panginoong Kristo Jesus sa Iglesia. Kaya kung ang tao'y wala sa Iglesia na Kanyang itinayo at ipinakikilalang banal o spiritual na katawan ni Kristo, ang tao'y mawawalan ng pakikipagrelasyon o pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoong Kristo Jesus, alinsunod sa talata, ay nakikipagrelasyon sa tao, nakikipag-ugnayan sa tao sa pamamagitan po ng Kanyang banal na katawan. Sa pamamagitan ng iglesyang binili niya ng Kanyang sariling dugo, mga giliw naming mga taga-subaybay. Ngayon, kapatid na Neraya, kung paanong ang tao na nasa kanyang katinuan ng pag-iisip ay kinakandili at ipinagmamalasakit ang kanyang sariling katawan, na gayon nga ang ating Panginoon, aalagaan at inaalagaan niya ang kanyang banal na katawan, ang iglesia. Sa makatwid ay tayo. Bakit gayon na lamang ang pagmamalasakit ng Panginoong Kristo Jesus na bukod sa ang kanyang iglesia ay kanyang espiritual na katawan? Basahin po natin ang sagot ng Apostol Pablo na nasulat po sa Epeso. Ang kapitulo po ay 5, ang versikulo po ay 24 hanggang 25. Dadapwat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat ng mga bagay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa Kanya. Sa mga talatang ito na atin pong narinig at nasubaybayan na nababasa sa ating screen, mula sa Biblia ay maunawa natin ang napakalapit na kaugnayan ng Panginoon sa iglesia. Kaya kung bakit gayon na lamang ang kanyang pagmamalasakit dito. Bukod sa kanina ay sinabing ito'y kanyang espiritual na katawan at ang mga taong napapasa iglesia ay nagiging sangkap ng katawan. Kaya nauugnay ang tao sa Panginoon, ipinapakilala din ang iglesia sa isang paghahambing na katulad ito ng isang babae, isang esposa o isang asawa. At kung paano sa relasyon ng mag-asawa, may katungkulang ibigin ng lalaki yung kanyang asawang babae. At igalang naman ng babae ang kanyang asawang lalaki, gayon din po ang pagpapaliwanag ng Biblia. At ang isang mahalagang tungkulin ng babae sa kanyang asawang lalaki ay pasakop, sapagkat nasasakop ng lalaki ang babae. Gayon niya si Kristo. Nasasakupan niya ang iglesia. At ang mga lalaki sa kanilang asawa ay siya nga ang tinatawag na pangulo ng kanilang sambahayan. Kaya sa isang paghahambing, ibinilin, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong sariling asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia. Anong klaseng pag-ibig? Pag-ibig na ibinigay ang kanyang sarili dahil sa Kanya. Ito po yung sacrificial love. Yung nahanda mong ibigay ang iyong sarili o ibuwis ang iyong buhay alang-alang sa iyong minamahal. At sa Biblia po, pagka sa ngalan ng pag-ibig ay kaya mong ibigay ang iyong buhay, wala na anyang lalong dakilang pag-ibig pa kaysa ron na handa mong ibigay ang buhay mo sa ngalan ng iyong iniibig. Kaya dakila ang pag-ibig ni Kristo sa iglesia.
At ang tawag po natin dyan, kung babalikan natin yung pinakadakila o pinakamataas na antas ng pagmamahal, yun pong agape. Yung divine love, yung highest form of love, yung pinakamataas na antas ng pagmamahal, God's kind of love. So ito po ang dahilan kung bakit gayon na lamang ang pagmamalasakit ng Panginoong Kristo Jesus sa iglesia. Una, sapagkat ang iglesia gaya ng esposa o asawang babae ay nasasakupan nito ni Kristo. Pangalawa, ang iglesia po ay kanyang iniibig o pinakamamahal sapagkat bukod sa ito'y kanyang katawan, spiritual ay pinapakilalang gaya ito ng kanyang esposa. At ang pag-uuri nga ng pag-ibig ay isang napakataas na antas ng pagmamahal na sa ngalan ng pag-ibig na ito ay inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Yan po mga giliw naming mga taga-subaybay, sana po ay nakikita natin ang diwa ng mga pagtuturong ito. Sapagkat meron pong pagkaunawa ang tao na sinasabi niya kahit anuman ang iyong kinaaaniban ay maliwanag na sinasabi ng Biblia di umano na ang Panginoong Kristo Jesus ay ibinuwis ang kanyang sarili, ang kanyang buhay para sa sangkatauhan. Ngayon ay maliwanag na maliwanag. May isang layunin ang Panginoon kung bakit niya ibinuwis ang kanyang buhay. At ito po ay alang-alang sa kanyang iglesia. Kung ibig ng tao na maranasan ang sakripisyo at makinabang sa dahilan kung bakit ang Panginoon ay nagbuwis ng kanyang buhay, tayo na po sa iglesia na kanyang banal na katawan. Sapagkat ang pagmamahal, ang pag-aaruga, ang pagmamalasakit ng Panginoon ay iniuukol niya sa kanyang banal na katawan. Sa makatuwid ay sa kanyang iglesia na kung saan doon dapat matipon tayo na mga anak ng Diyos upang maranasan natin ang banal na dugo ng ating Panginoon at pagkamit tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, mga giliw naming taga-subaybay. At dahil sa pagkaunawang ito, ano po ang nararapat na pinakasisikap at dapat pagsikapan ng tao tungkol sa iglesyang katawan ng ating Panginoong Kristo Jesus? Ang sagot po ng Apostol Pablo ay nasulat po sa Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 4, sa salin po ng Bibliang Tagalog Popular Version. Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng kaanib sa iglesia ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya at pagtitiis sa kabila ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Narito po ang mga salita ng pagkilala o pagbibigay parangal sa mga unang mananampalataya na naging kaanib sa iglesia ng Diyos. Dahil sa pagkakita sa kahalagahan ng pag-anib at pananatili sa loob ng iglesia, kahit anya sila'y dumaranas ng mga pagtitiis, mga pag-uusig at kahirapan, ay hindi naging hadlang yon para sila po ay umanib at manatili sa loob po ng iglesia ng Diyos. Naging kaanib sila dito. So tularan po natin ito. At spiritually ay proud si Apostol Pablo at ang mga unang kasangkapan ng Diyos sa pagiging kaanib sa iglesia ng Diyos. So sa ating panahon ay ikarangal natin. Kung meron isang bagay na ikinararangal tayo at dapat nating sikapin o pagsikapan, ang tayo maging kaanib o kabilang. At kung tayo maging kaanib o kabilang na ay makapanatili sa iglesia ng Diyos, sa iglesyang pag-aari ng Panginoon, na ay sa ating pananampalataya, ito nga po ay may pangalan at may tatak na kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ayun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ngayon ay nililiwanag po sa atin. Hinihikayat po namin kayo at gaya na ang Panginoong Kristo Jesus, ang ating Panginoon Diyos, ay nakikiusap o namamanhik na sana ang mga pagtuturong ito ay lumikha sa atin ng isang pananampalatayang sukat na mag-uudyok sa atin upang masikap nating hanapin ang tunay na iglesyang itinindig o itinayo ng Panginoon, sapagkat sa pamamagitan noon ay matitiyak po natin na tayo ay pinangunguluhan
o pinaghaharian ng ating Panginoong Kristo Jesus, sapagkat ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay ang kanyang banal na katawan na kanyang pinangunguluhan. Kaya sana po kayo, mga giliw naming taga-subaybay, ay mabuksan ng Panginoon Diyos ang ating puso, ang ating pag-iisip, na patuloy nating alamin pa kung ano ang kahalagahan ng Iglesia, ano ang kaugnayan ng Panginoong Kristo Jesus sa Iglesia, at ano ang dakilang pagpapala ng tao kung siya ay makapanatili sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Gaya ng tanong, kapatid na Neraya, na itatanong ko sa inyo, kung ang tao'y masumpungan niya ang tunay na iglesyang itinayo ng Panginoon at doon tumanggap siya ng bautismo, na dahil doon ay naging kaanib siya, naging parte na siya ng katawan ng Panginoon. At kung doon siya'y mananatili hanggang sa wakas ng kanyang buhay, ano ang dakilang pangako ng Diyos para sa kanya? Ang sagot po ng ating Panginoong Kristo Jesus ay mababasa po natin sa Mateo, Kapitulo 24, versikulo 13. Sa salin po ng Biblia Tagalog Popular Version. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Narito po ang napakagandang pangako, ang isang tapat na pangako ng ating Panginoon. Kung dahil sa pagtugon sa tawag ng Diyos, udyok ng ating pagkaunawa, pananampalataya, ay nagpasya tayong magpabautismo sa iglesyang pag-aari ng Panginoon. At dito tayo ay nagsama-sama, at sa kabila ng mga paghadlang, hindi tayo napahadlang. At kung tayo naging ganap ng kabilang, ay nakaranas man tayo ng mga paghihirap, mga tiisin, mga pagsubok. Sa kabila nun ay nanindigan tayo na manatiling tapat sa loob ng iglesia hanggang sa wakas. So dalawa lang po yung tinutukoy na wakas. Una, abutan tayo ng wakas ng ating buhay, o kaya naman ay abutan tayo ng ikalawang pagparito ng Panginoon. Tayo na natiling tapat na naglilingkod sa Diyos sa loob ng kabanal na iglesia, dinarantsahan ng Panginoon ang kanyang pangako. Ito ay mga taong siyang maliligtas. Alam ko po, hangad po natin ito, na tayo po ay mapabilang sa kalipunan ng mga taong maliligtas. Ang kaligtasan po ay hindi mabibili at hindi matatawaran ng salapi. Ito po ay ipinagkakaloob ng Diyos. Kaya lang, ang isang mahalagang kahingian, yun nga po, tayo ay mabautismuhan, manatili sa loob ng kanyang iglesyang pag-aari. At patunayan natin ang ating katapatan sa kabila ng mga pagsubok at mga suliranin, kailanman ay hindi tayo magpapasyang ititigil natin ang paglilingkod o kaya aalis tayo sa iglesia. Sa halip, mananatili tayo dito hanggang sa huling sandali ng ating buhay. At ito ang pinaninindigan, udyok ng pananampalataya, ng kapatiran ng kabanal-banal na iglesia, sapagkat ito isang mahalagang kahingian para mangyari sa atin ang hinahangad nating kaligtasan. At ang pinakamahalagang kaligtasan na ipinangako ng Diyos, hindi lang yung kaligtasan sa aksidente, sa sunog, at iba pang mga kapahamakan sa mundong ito. Ang pinakamahalagang kaligtasan para sa mga taong nagtapat, pinatunayan ng katapatan sa pamamagitan ng pananatili na naglilingkod sa Diyos sa loob ng kabanal-banal na iglesia hanggang sa huling sandali ng buhay, ay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Mga giliw naming taga-subaybay, ang tanong, tatanggapin mo ba ang pangakong ito ng ating Panginoon? O hahayaan lang nating dumaan sa ating pong pakinig at hindi po natin masyadong pahahalagahan o papansinin? Tandaan po natin, nakasalalay dito ang kaluluwa natin, ang kaligtasan at ang kapahamakan ng ating kaluluwa. Alam kong mas pipiliin natin na magtamo tayo ng kaligtasan ng ating kaluluwa. At kung yun ang ating pong pasya, tayo na po at gawin natin kung ano ang banal na kalooban ng ating Panginoon na upang tanggapin natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Tayo na po na pumasok sa iglesyang kanyang pag-aari sa pamamagitan ng pagbabautismo. At kung loobin ng Diyos na tayo kanyang tawagin sa kanyang banal na katawan, manatili po tayo doon. Sapagkat
Wala ka man sa loob ng iglesia, nasa labas ka man ng iglesia, ang tao'y dadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok. Ang kagandahan lamang nang tayo po ay nasa loob ng iglesia, mayroong pangako ang Diyos na pagkatapos ng mga tiisin, ng kapighatian, ng anumang mga negatibong po pwedeng maranasan ng tao, kung tayo po ay mananatiling tapat na naglilingkod sa Kanya sa loob ng Kanyang iglesia, ang pangakong buhay na walang hanggan ang atin pong tatanggapin. Nawa ay ipagpala sa atin ang mga pagtuturong ito mula po ngayon at magpakailanman. Amen.